ating discussion po, no? Para po ito sa Creative Tech 8 ng mga student po, no? Kung nahihirapan po kayong gumawa po sa PCB, ay mayroon po tayong part 1 ng ating tutorial. So ito na po yung part 2 ng ating tutorial, no? So nakikita nyo, ito yung ginawa natin yung sa part 1. Yung gagawin natin sa part 2 ay isi-switch na po natin into board. Tsaka mag-adjust po tayo ng board dimension para po makumpleto na po yung ating PCB tutorial. So ngayon, punta po tayo sa file at i-convert po natin into board. So meron po tayong switch to board po dito, no? So kung i-click po natin yan, gagawa po siya ng isa pong file para po sa ating board. So, nakikita po ninyo na mayroon po siyang board dimension. Ito pong naka-yellow. Ito yung board dimension po natin. Pwede po ito ma-adjust. Gagawin po natin na 2 by 2 inches. Pwede po yan ma-adjust po, no? For that, i-click po natin yung grid. Mayroon pong grid po dito. Tsaka i-adjust po natin into inches. Yan, i-adjust po natin into 2 inches. Click na po ang OK. So, yan, nakikita po ninyo. I-on pala yung display dito. Alright, so ito po yung 2 inches po, no? So, i-adjust po natin itong board dimension po natin. Meron pong move dito, tsaka i-click po natin dito. Yan, adjust lang natin yan into 2 inches. Yan. Adjust pa natin to. Pwede pong i-adjust po natin into mm. Teka lang, mm, tsaka 5. Alright, ganyan po muna para madali po natin adjust po ang ating dito. Teka lang. Alright. Okay. Tsaka move natin dito. So, try natin i-inches. Yan, 2 inches. Yan, meron po siyang gap dito. Adjust mo lang dito. Yan, try natin i-adjust into mm. Yan, click po. Tsaka 0.5. Yan, kung i-scroll down natin yan, ganyan po siya. Alright. Okay, so yan po yung ating board po natin, no? 2 by 2 na board. Adjust natin dito. Alright. So ito po yung board po natin. Nakikita po niyo, ito po yung ating resistor, yung switch po natin, tsaka yung battery. So ngayon, pwede po natin itong i-move. Click po itong move, tsaka i-try natin i-arrange po, no, yung ating board. So nakikita po niyo, pwede po yan i-move. Mayroon pong square dito. Yan, i-move po natin dito. Kung rotate po ay pwede pong i-left click. Yan, left click, tsaka yan, try mong ilagay dyan. Switch po natin. Try natin ilagay itong switch natin dito. Tsaka yung R1. Tsaka yung R2. Ay, teka lang. Yung R2. Yan, adjust natin yung R2 dito. Tsaka yung LED. Alright. So, rotate lang po natin ito. Ito po yung jack po ng ating So, ngayon po ay meron po ako ipakita na na tool dito. Meron po ditong roughness. Yan. Try natin i-check.
Optimize Smart. Teka lang po ha. Yan. Mayroon pong roughness dito. Yung gagawin po ng roughness ay isi-simplify po niya yung air wire. Kung nakita po niyo mayroon pong yellow na nagko-connect po sa mga components po natin. Yan, i-click mo yung roughness para maano lang po siya, ma-organize po yung ating wire. So, ngayon po ay magra-route po tayo. So, mayroon po tayong tinatawag na auto router. Kung i-click po natin yung auto router, yan, mayroon pong effort low. Click natin yung continue, magra-route na po siya dyan. Yan, so magra-route na po siya dyan dito. Yan, end job. Kung nakikita po niyo, pwede, hindi po pwede na mag-ano po ha, mag 45 degrees yung ating board kasi yung hindi po pwedeng na maging 90 degrees po yung ating angle kasi ang resulta po dyan ay yung ating PCB ay yung mga routers po dyan ay masisira kung mag-etching na po tayo. So, kailangan naka 45 degree. Kung nakikita po nyo, naka 45 degree po yung ating angle sa ating connection po ng ating PCB. Pwede po tayo mag-manual po, no? Kung magdi-delete po kayo ng copper trace, yan. Try po natin mag-delete. Kung kailangan po kayong mag-router or mag-manual na routing, pwede po kayo mag-click dito, tsaka meron pong makikitang router po dito. Pwede po yan yan, lakihin po natin. Teka lang. Zoom to fit muna tayo. Yan. So, yan po yung ating router. Pwede po yan i-switch yung ating ano dito. Pwede po i-curve, pwede pong ES para kung ano po yung bagay po sa ating PCB. So ngayon, yung kung nakikita po niyo, mayroon po siyang top. Ito pong top ay kung kailangan pong 2 layers po yung ating PCB, pwede po yan. Yung red, indication po na top layer po siya. Yung blue is yung bottom layer. Yan. Pwede po yan i-move. Pwede po natin yan i-adjust po yung ating PCB board. Basta yung ating golden rule lang po ay hindi po pwedeng mag-criss-cross yung lahat ng mga components. Kailangan po na mayroon po silang iba't ibang copper traces, single copper traces po connected to each other. Yan. So, yan lang po yung ating tutorial po, no? At, yan po yung ating part 2 ng ating tutorial po. Kung mayroon po kayong katanungan about sa ating PCB designing, pwede po kayong mag-comment, mag-like, mag-share po ng ating video.